Ayun nga mga kabalitaan, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao saan mang lupalop ng ating bansa ngayon na mga nanonood at nakikinig ho sa ating reaction video patungkol ho sa usaping kung saan ho na tinanggalan ng pwesto sa limang committee position si Representative Mercoleta. So, kung bakit ho siya tinanggalan, mamaya ho paparinig ko sa inyo kung anong paliwanag ni Representative Mercoleta mga kabalitaan. And at the same time, dito rin natin malalaman kung ano ho ba ang ibig sabihin ng notice of disallowance. Kasi sa mga hindi nakakaintindi, kahit ako nung una nga, naguguluhan ako nung narinig ko na nakatanggap ng notice of disallowance yung Office of the Vice President, na paisip ako ano bang nangyari, ano bang ibig sabihin nun, nakitaan ba ng pagkakamali sa paggastos ng pera yung ating Vice Presidente. So, nung inilabas na ho yung budget deliberation at doon na ho pinag-uusapan yung intelligence funds or ano pa ba yung mga nasa budget na yon at tinalakay ho na may ilang buhayang kongresista at talagang dinidiin na may pagkakamali ho daw umano si VP Sara Duterte sa paggamit ho daw ng pera mula sa kanyang kaban o di kaya mula sa kanyang opisina. Kaya tinapyasan ho ng halos kalahati ng original proposed budget na 2 point something billion na bumagsak sa 700 million pesos plus. Kaya nung narinig ho ni Mercolita na medyo nagkakaroon ho ng discrepancies or hindi ho na ho tama yung ginawa ng ilang mga kongresista at ito ay nagsalita na ho at una ho daw siya kumbaga pinag-iinitan din, no? Kung mapapansin niyo mga kabalitaan, una pa lang nagkakaroon ng girian or alitan, hindi pagkakaunawaan itong si VP Sara at si Representative o si House Speaker Martin Romualdez. Siyempre naman, nagsimula ho ito sa SMNI, yung dalawang anchors. Pangalawa ho, parang kapag bitiw ng salita si Sara nang hindi maganda sa ating House Speaker. At lalo na ho, yung ating presidente na parang bulag, epe at bingi lang sa mga nangyayari dyan sa loob ng plenaryo, parang kumbaga hinayaan niya lang na magkakagulo o ito ba ay isang estratehiya na parang ganti para sa amang si former President Rodrigo Roa Duterte. So, balikan ho natin yung usapin mga kabalitaan. Ipinagtanggol ho ni Marcolita, kung nakikita nyo po sa mga previous video at mga ilang hearings na pinanindigan ho ni Marcolita na may hindi ho tama yung ginawa ng ating ilang kongresista. Yung sinasabing tradition, hindi na daw ginagalang. Mantakin nyo po yung budget ng ating presidente, ilang segundo lang ho, hindi yata umabot na lang minuto yon, wala na, approve na yung budget sa presidente natin for 2025 budget mga kabalitaan. Whereas itong kay VP Sara hanggang ngayon, palaisipan pa rin at pinag-uusapan pa rin ng karamihan kung bakit tinapisan yung budget nito. So, dahil nga po sa notice of disallowance, dito ho natin makikita, dito ho natin maririnig kung ano po bang ibig sabihin nito. Dahil nung una nga, nung natanggap ko mga yung balita, sabi ko sa sarili ko, kasi wala ho akong masyadong alam sa sinasabing, alam ko yung notice of disallowance, pero hindi ko po alam anong ibig sabihin talaga nito. Kumbaga, napatanong ako sa sarili ko na baka may nagawang mali or nagasto ng hindi tama ni Presidente or Vice Presidente Sara Duterte. So dito ko na nalaman na yung office o notice of disallowance ay para ho pala ito sa lahat ng mga government offices. Lalong-lalo na ho kung medyo may kakulangan sa papeles na hindi pa kumpleto at kailangan ho maabisuhan yung opisina na yan na kukumplituhin para hindi ho magkakaproblema sa bandang huli. So narito po ang paliwanag ni Representative Marcolita
patungkol ho sa usaping ito, mga kabalitaan. Anyway, Kong, ito ay pinag-uusap-usapan at alam ko sa social media, ito po naman ay viral na rin. Ano? Pero gusto naming marinig mula po mismo sa inyo, ano ba talaga ang nangyari sa plenaryo? Gabi po yun eh. Nung mawalan. Nung So dito po, makikita ho natin at maririnig natin, tinanong ho si Marcolita kung ano nangyari sa plenaryo, but nawala ho yung kanyang 5 committee position at inisa-isa ho, tinanggalan ho sa ng posisyon si Marcolita. At ito naman ay klaro naman ho na talagang it's politically motivated dahil nakikita naman ho natin na talagang kumampi si Marcolita sa ating Vice Presidente, mga kabalitaan. Saan kayo ng hopya? Di ba? yung inalisan kayo ng mga committee position tsaka yung committee membership, ano ba talaga nangyari? Bakit? Ang nakakaganda lang ho dito, mga kabalitaan, si Marcolita ay talagang relax na relax, chill na chill, no? Parang bagets yung dating nito, no? Nung narinig niya at nalaman niya na wala na ho siyang authority o powers ho sa kanyang komitiba na nasasakupan, wala lang ho siya. Tsaka ipinaliwanag niya lang talaga at ipinaglaban niya. Ito, napaka-professional ho itong si Marcolita, mga kabalitaan, at makikita natin dito talagang napakatalino ho yung taong itong mga kabalitaan. Yung 5 komite. Nabigla na lamang kami, kinabukasan, ay inalis na sa inyo mga committee ito. Kung kayo na nga po magkwento. Sa akin palagay din, ito ay Opo. planado. Aha. Tingnan mo, Tingnan yung mga kabalitaan, yung hitsura ni Congressman, no? Talagang wala kang hindi mo makikita sa mukha niya na nalungkot o galit o ewan. Simple, parang normal reaction, normal ano lang, facial expression ni Congressman Marcolita. Parang hindi ho siya naapektuhan, no? Dahil alam niya sa sarili niya na bawat pagkampi niya sa ating Vice Presidente ay siguradong mawawalan ho siya ng posisyon sa kanyang bawat komite na hinahawakan. itong nagsimula na paglatag ng budget, itong budget ng Vice President, di ba, sabi ko nga, kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran. Biglaan eh. Sa mga nakakaraang mga panahon ay, eto, wag na tayong lumayo, 2022, 2023, ganun pa rin naman yung patakaran. Walang masyado nang nagtatanong. Halos 13 minuto, Opo. 22 minutes. Nadidispose na yung ano eh. Kasi yun ang tradisyon, Kong, ano? Yun ang Umiiral na tradisyon. tradisyon. Ngayon, pinapaliwanag ko nga sa kanila na huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagkat ito naman ang matagal na panahon nating inalagaan. Opo. Ngayon, ang minamatwid kasi ng mga kasama ko, kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong, Aha. hindi mo po pwede kanyang Umiiral ng mangibabaw yung mangibabaw tradisyon. yung tradisyon. Opo, opo. Sabi ko, hindi naman kako dapat mag-away yung dalawa na yun eh. Ang totoo niyan, Jen, sa mga abogado, merong kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Okay. Conflict of laws. Opo. Meron kasing pagkakataon na maaaring ipalagay ng bawat isa na maaaring maglaban ang 2 o 3 o higit pa Aha. na batas kung ang Mga umiiral pag-uusapan na batas. Opo. ay yung application nito. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Opo. Huwag mong Yun nga, mga kabalitaan, mahirap po talaga pag ang isang politiko ay hindi ho abogado o hindi nakapag-aral ng related ho sa kanyang posisyon ngayon. Yung may tinatawag sila sa government yung mag-aral sila ng parang public, ano ba yun, no? Hindi ko lang masyadong nakuha. Yun po ang mahirap po niyan kasi si Representative Marcolita, isang abogado, talagang napakatalino ito at alam na ho niya nito kung ano yung mga patakaran diyan sa loob ng Kongreso.
So mga ilang dekada na ho ito naging kongresista at saka may mga baguhan pa ho tayo, may mga bagito ho tayo dyan sa Kongreso na ngayon ay umiepal. So parang nagsanib puwersa yung mga masasamang elemento diyan sa Kongreso, mga kabalitaan, kaya medyo ano sila ngayon, medyo matapang at hindi na tatakot. Kumbaga walang pag-alinlangan, talagang bira ng bira, atake ng atake sila nito kay Mercolita, lalo na rin kay VP Sara Duterte, mga kabalitaan. Paglabanin yung dalawang konsepto o tatlong konsepto. So dapat Hanggat walang... maaari, Oho. hanggat maaari ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Walang kontradiksyon, ika nga. Wala. Parang- Ang tawag namin doon ay harmonization. O, sabi ko, hindi naman ibig sabihin kapag pinaraan mo yung tradisyon, ay hindi mo na sinasabing hindi accountable ang isang opisina. Yung accountability, iba yon kesa dun sa sinasabi nating tradisyon. Opo. Paano natin i-harmonize? O sige, ganito yan. Yung budget nilatag. Pagkalatag nun, sa magitan ng tradisyon, tinignan natin, nakita natin yung kahalagahan, binasa ng... merong presentation kasi. So guys, yung sinasabing tradisyon ni Representative Mercolita, yun yung patungkol sa budget deliberation ni sa Office of the Vice President na sana wala nang tanong-tanong, kumbaga diretso na approve, diretso na silang magbigay ng, kumbaga ilulusot na ito dahil talagang yun po ang kinagisnan, kumbaga ang tinatawag na tradisyon, ang yung kinagisnan ho ng mga kongresista diyan dahil ito ay dalawa sa pinakamataas na posisyon or opisina ng ating gobyerno. Kaya nga nung nag-budget deliberation sa Office of the President, wala na hong tanong-tanong at aprobado na ho mga kabalitaan. Opo. So, merong magpo-propose ngayon. Kamukha nung nangyari. Based on the time-honored tradition, I move terminate the office, the budget of the office of the Vice President. Palaging ganon. So bali nangyari na ho yan, no? na i-minove na ni Mercolita yung during the budget deliberation of the Office of the Vice President, hindi ho siya pinakinggan. So kumbaga ano nangyari na hindi na siya pinakinggan, so nawala na ho yung tinatawag na tradition. Yung kinagisna na yung pag-aproba right away ng budget sa opisina ng Vice Presidente. So, sa puntong iyon, sa pangyayaring iyon mga kabalitaan, talagang kahit tayo, hindi naman tayo politiko, pero halatado na ho mga kabalitaan na parang pinopolitika na yung ating Vice Presidente dahil halos lahat sila doon sa Kongreso maliban na lang kay Mercolita, yung isa pang kongresista sa Davao at saka kay Representative Gloria Macapagal Arroyo, yun po ay talagang pinipilit nila na pag-usapan ho yung budget yung budget ng Office of the Vice President sa budget deliberation at questionin yung ano pa yung mga natanggap ng notice of disallowance sa ating opisina ng Vice Presidente. At klaro naman na yung mga nagtatanong ay against sila sa Duterte administration noong sa panahon pa ng papa ni VP Sara Duterte, mga kabalitaan. Yun ang mga accountability, iba naman ang ibig sabihin nun. Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na, at merong nakita na may konting sablay, o merong requirements na hindi natupad, o may mga dokumentong hindi mo na isumite, hahabulin ka ng accountability. Opo, kasi Kaya nga habulin ka ng COA eh. Kaya nga po, tingnan ninyo, ito po madali ka kung intindihin. Kaya
Di ba? Sinabi ni Mercolita na hahabulin ka ng COA, yung tinatawag na accountability, kung talagang may kulang, kung talagang hindi ho kayo nag-comply sa mga requirement ho na hinihingi ng COA patungkol ho sa paggamit ng budget sa sariling office nito. So kung wala ho kayong may papakita, hindi nyo ho na-comply yung mga resikitos, yung mga requirement ho para mapatunayan na talagang ginamit nyo ho yung budget nyo sa tamang pamamaraan, sa tamang proyekto, hindi nyo ho binulsa. So ibig sabihin nun, wala ho kayong problema. So ang ibig sabihin pala nung pag nakatanggap na ho yung isang office ng notice of disallowance sa ating COA, hindi ho ibig sabihin pala na may nagawa na ho itong mali. Kumbaga, nire-remind lang ho pala ito ng COA na medyo may kulang pa yung mga documents, so kailangan kumplituhin bago ho mapaso yung deadline na hinihingi ho nila. So hindi ho ibig sabihin na porket nakatanggap po ng notice of disallowance yung Office of the Vice President ay may nagawa na ho itong mali. Kasi during sa investigation, during sa plenaryo, talagang ang tono pa lang ho sa mga pananalita at mga tanong ho ng ating mga kongresista at mga sino pa diyan ay parang sinisintensyahan na yung ating Vice Presidente na naglustay ng pera sa taong bayan. So dito ho natin malalaman kay Representative Mercolita na hindi ho ibig sabihin nga pag nabigyan ho kayo ng notice of disallowance ay may nagawa na ho kayong mali. Kumbaga, requirement po yan ng COA para sa iyo na kumplituhin ho yung mga kakulangan na papeles para ho matapos na yung pag-audit at malaman kung saan, kailan, at kung ano pa ang mga nagamit sa pera ng taong bayan sa iyong buwatan o di kaya sa iyong opisina. Kung kayo ay isang empleyado ng gobyerno o di kaya opisyal ng ating bansa. Merong nag-issue ng notice of disallowance. Oo. Yun ay katibayan na ang opisina ng Vice President o kahit anumang opisina hindi makaiiwas doon sa accountability. Pananagutan yun eh. Pananagutan niya po yun. Tama naman. Kaya nga, mag-i-explain siya, magpapaliwanag. Lamang dahil kay issue lang. Eh meron naman siya kakong period para sumagot sapagkat ang itinatadhana ng procedure ng COA. Tama rin naman mga kabalitaan kasi may period pa, di ba? Kung mga ilang buwan, kung sa pagkakalam ko Agosto 24 yata siya nakatanggap ng notice of disallowance. Kung hindi ako nagkakamali or nito nga lamang September 24 or August 24. So may 6 months pa yung preparation ho ng ating Vice Presidente para ho siya mag-explain, para ho siya magbigay ng kaukulang dokumento sa kung ano pang hinihingi ng COA sa mula sa kanyang budget sa Office of the Vice President na kanyang ginamit. So dito ho natin malalaman pala mga kabalitaan kung ito ay talagang tama yung explanation ni Representative Mercolita. Ay, haba naman. Halatang halata na ho tayo mga kabalitaan dyan sa Kongreso na talagang pinopolitika ho yung ating Vice Presidente. O di kaya ay dahil ba ay may, alam nyo na, may go signal sa ating House Speaker Martin Romualdez dahil alam naman ho natin siya ay tatakbo ho ng presidente kasi malaking tinik ho yung mga Duterte sa Marcos administration, lalo na kay Romualdez. Makikita naman ho natin sa kanyang kilos pa lang, sa kanyang paggalaw, mistulang akala mo'y presidente. May balita nga ho tayo mga kabalitaan dyan sa kauluhan, yung kaibigan natin ng mga militar. May isang okasyon dun sa militar na siya ho ang nagmamarcha sa gitna ho ng karamihan ng mga sundalo at nagbibigay pa ho ng speech. No? Akala mo presidente ho sa ating bansa. So makikita nyo po talagang planado ho yung lahat itong ginawa ng Kongreso laban ho sa ating Vice Presidente, lalo na kay Representative Mercolita na talagang tinanggalan ho, talagang sinipa ho siya sa kanyang 5
komitiba na hinahawakan dahil nga po ay nakikita ng mga buhaya na ay hindi sa atin to. Kakampi to ni Sara Duterte. Ito ay ating parang magiging tinik ho natin to sa Kongreso, kaya tanggalan ho natin ng boses sa kanyang komitiba para hindi na ito makagalaw at hindi na ito mag-uupo sa mga plano ho natin laban sa ating presidente. Halata kayo tao, ganun ho talaga mangyayari. Sino ba kahit grade 1 section 11 talagang maintindihan nila ho kung ano po yung mga galawan diyan sa Kongreso. Di po ba kahit kayo hong mga nanonood ngayon, alam ko naman po na talagang naintindihan nyo na ang ginawa ngayon ng Kongreso ay pinipersonal si Sara Duterte at pinopolitika, tinanggalan ng budget para hindi ho makagalaw, para sabihin ng mga tao na tamad yung presidente at makakuha ng simpatya yung ating House Speaker para bumuto sa kanya sa darating na halalan 2028. Sa tingin kaya niya ay mangyayari ho ito dahil alam naman ho natin na 32 million plus ay talagang hindi bibitaw yon sa ating VP Sara Duterte. Tuloy-tuloy ho talaga at madadagdagan pa po ho yan. Binibigyan ka ng 6 na buwan para sumagot. Natural, hindi naman niya gusto magmadali sapagkat gusto niyang masinop siguro pati yung paraan ng pagsagot, pati yung extent ng explanation gusto niya sigurong ayusin mabuti. Simple ho na talagang yan po ang mangyayari dahil alam naman ho natin si Sara Duterte ay isang abogada. Pangalawa ho, yung tinatawag na Tatak Duterte sa Davao ay wala ho tayong naririnig sa kanila na anomalya na sabihin nating korupsyon, wala naman ho. Dahil makikita naman ho natin yung Davao parang talagang napakaganda nung pumunta ho ako ng Davao City, talagang napakaganda ho ng Davao. At hindi ho natin masasabi na corrupt yung ating yung Duterte administration diyan sa local government niyan, sa LGU na yan. So, ngayon, yung si Sara Duterte, alam naman din ho natin na talagang makimasa si Sara at hindi ho marunong magnakaw sa pera ng taong bayan at saka ginagawa lang ho niya yung tama para ho makatulong. Ngayon, talagang tinitira siya. Yung mali lang ho ng ating administrasyon ngayon dahil hindi ho siya kahit nagbigay man lang ng mensahe na, oy, sa Kongreso kayo dyan, maghulos dili kayo, wag na ganyan. Kasi alam nyo naman yung tradisyon natin. So, talagang yung balik ho nito, yung pagsisisi ho ng taong bayan ay nasa dalawa ho. Kay Bongbong Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Pero akala nila siguro, sila ay mananalo sa labang ito. Para sa akin, no, imposible dahil may mga silent supporters ho yung ating yung Duterte ho, yung pamilya Duterte. Lalo na pag magsilabasa na ho yung mga vlogger ho natin dyan, mga YouTuber natin dyan. No, isa na ho tayo dyan mga kabalitaan. Talagang paninindigan ho natin yung tapat ng paglingkod sa ating mamayan, gaya na lang ng tapat na paglingkod ng ating Vice Presidente sa taong bayan. So, wala ho tayong nakikitang mali sa ginawa ni Presidente o Vice Presidente Sara Duterte. Ang nakikita ho nating malaking kamalian na ginawa ho ay ang si Presidente Bongbong Marcos, parang bulag pipit bingi. At ito naman si Buhaya Romualdez ay talagang napakasakimo at hindi ho lalaban ng patas kasi pag lumaban ho siya ng patas sa darating na halalan mga kabalitaan, talagang ewan ko lang kung ilang boto lang makukuha noon mga kabalitaan. Yun ho, kaya ginawa nila yun para masira yung pangalan ng ating Vice Presidente. Pero alam natin, kahit malit lang ho yung budget ng ating Vice Presidente, alam naman ho natin kung anong ginagawa niya. At alam naman ho kung gaano karami ang nagpapakita ng suporta sa ating Presidente, talagang hindi mawawala ng kumpiyansa yan. Kumbaga, ipagpapatuloy niya yung trabaho niya para ho makapaglingkod sa ating lahat at para naman ho maibigay o matulungan yung mga naghihirap nating mga kababayan at para naman ho yung ating bansa ay talagang lumihis na naman sa maling daan na nasimula na ho ni former President Rodrigo Duterte. Nagkaroon na ho ng kunting kaginawaan yung ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon ay parang bumalik na naman ho tayo, bumagsak na naman ho tayo, lalo na nitong pagdami na naman ho sa illegal na droga at kung ano pang klaseng kriminalidad sa ating lipunan mga kabalitaan. Bakit ako magmamadali kung tutuusin? Meron akong 6 na buwan para sa ganun ay
ayusin ko yung pagsagot. Lahat ng kakailanganin ay iisa-isain ko para sa ganun. Walang magkaroon ng duda sa aking isasubmit na paliwanag. Sa makatwid, kung mo ibinigay sa kanya yon Agosto 2024, Tama nga pala ako mga kabalitan, Agosto 2024, August 24, 2024. meron siya hanggang Pebrero 2025. Nabibigay lang. Oh. Yun ang tinatanong ko. Yun nga, mali dyan eh. Yun ang nakakapagtataka. Sila naman sa Kongreso, alam naman ho nila talaga na may may 6 months o 6 months nga palugit yung ating COA para ho makapag-explain ho ng ating Vice Presidente at kung bakit talagang ito ay kanilang binabala, no? Para birahin o para magawa ng issue yung ating Vice Presidente. Yun po, talagang makikita natin na there's a politically motivated ang mga nangyayari ngayon dahil nga ho sa ambisyon po ni Martin Romualdez. So, balikan ho natin yung SMNI. Kailan ba ho? Kailan lang tinanong ng dalawang anchors yung paglustay ng pera ni Martin Romualdez. Doon ho nagsimula at pinaimbestigahan sa Kongreso yung SMNI hanggang natanggalan ho ng prangkisa at lumabas na ho yung mga kahit sino-sino kuno na mga inabuso ni Kibuloy dahil alam naman ho natin yung SMNI ho kahit ho hindi tutulungan yung ng mga mainstream media ho natin sa kauluhan, lalo na ho sa malalaking TV network natin dyan, yung ABS, GMA, kahit ano-ano pa dyan, talagang lulusot pa rin ho yung ating presidente. Lalo na yung ating vice presidente dahil ho sa hatak ho ng SMNI. Dahil ho sa impluensya ho ng SMNI. Kasi sila lang ho talaga ang nakatutok sa karera ng politika sa mga Duterte. At yun ang dahilan kaya kung bakit tinanggalan ng prangkisa yung SMNI sa Kongreso. Dahil hindi, malamang sa malamang, may pasbaso ito ni Martin Romualdez. Malamang sa malamang mga kabalitaan. Kung idudugtong ho natin, tagpiin ho natin yung mga pangyayari hanggang dumating na ho sa punto dito sa ating Vice Presidente. Una, yung kay Pulong Duterte sa Kongres, yung congressman, dyan sa Davao, si Congressman Pulong Duterte, tinapisan yung kanyang budget hanggang dumating sa ating Vice Presidente, tinapisan din ang budget. Para saan ho ba? Para hindi ho makakilos ng maayos yung ating Vice Presidente. Yun po ang talagang malinaw na paliwanag ho sa mga pangyayari ngayon dyan sa Kongreso, lalo na ho sa mga kongresista nating talagang ganid ho sa posisyon at ang tinitignan lamang ho nila ay ang kanilang sariling kapakanan, hindi ho ang kapakanan ng karamihan. Dahil kung totoo pong bagong Pilipinas, mga kabalitaan, ang nasa puso ho ng ating mga nasa gobyerno ngayon, mga nakaupo sa gobyerno ngayon, ay hindi ho nila papayagan na gagawin lahat ni Romualdez o yung ginawa ni Romualdez na paninira sa mga Duterte. Dahil ho, si former President Duterte ho, siya po ang nakapagsimula ho sa pag-angat ng Pilipinas, sa pagbabago ng ating ekonomiya, at lalo na yung tanggal ho sa mga or hinto ho sa mga iba't ibang klaseng kriminalidad, mga kabalitaan. So kung makikita ho natin talagang kung kayo ay makabagong Pilipinas, sana tinuloy-tuloy na ho kung ano nasimula ni Presidente Duterte. Itong People's Initiative na naman ito ay talagang gagawin nila ho ito kung makaupo na ho sa pwesto si Romualdez. Pero hindi mangyari, malabong mangyari ho yan na si Romualdez ay makakaupo sa pwesto dahil alam naman ho natin yung puwersa ng mga Duterte. Ito'y aking opinion lamang dahil nakikita ko ho at opinion ko rin po ito na sa ngayon hindi ho pang national posisyon yung ating House Speaker na si Martin Romualdez. Dahil sa ngayon ho, wala ho tayong nakikita sa kanyang magandang ginawa, kundi paninira lamang ho at siyempre paggamit sa posisyon para ho makuha niya yung gusto niya na maparalisa ang Office of the Vice President at magamit pa ang posisyon at ang pangyayaring ito
para sa kanyang pagtakbo sa 2028 presidential election, mga kabalitaan. So hanggang dito na lang at medyo naubos na yung oras natin mga kabalitaan. Sana po ay nagustuhan nyo yung ating reaction video. Sa mga hindi pa po nakapanood nito, sa mga bago pa lang ho sa ating YouTube channel, please support. Sa lahat ng mga Duterte dyan, suportahan nyo po yung mga vlogger na mga Duterte supporters. Lalo na ho tayo dahil nakikita ho natin ho, kaya ho tayo sumuporta kay Duterte dahil dito ho natin, sa kanya lang ho natin nakita ang totoong may malasakit ho sa ating inang bayan, mga kabalitaan. Tahimik lang ho si Sara Duterte pero kumikilos lang ho ng pasimple. Kaya sa mga bago pa nating mga tagapanood ngayon, huwag niyo hong kalimutan, support niyo po, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Danagan Balita, dahil marami pa po tayong mga diskusyon at reaction video yung gagawin para ho kayo ay mabigyan ng impormasyon at mabigyang linaw ang mga tanong sa ating isipan na para ho tayo ay magkaroon ng kaginawaan at lalo na ho para manalo ho ang ating ipinaglalaban na totoong bagong Pilipinas na makikita at raramdaman lang ho natin sa kamay ng mga Duterte, lalo na sa ating Vice Presidente, wala na iba, ang ating darating na Presidente, si Sara Duterte, mga kabalitaan. Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod. Huwag kayong bibitiw mga kabalitaan. Follow or subscribe kayo. Comment lang kayo sa baba sa mga gustong magpa-shoutout. I-shoutout ko kayo sa susunod nating video. Kaya mag-comment kayo at suportahan natin ang bawat isa, lalo na sa mga Duterte supporters, lalo na sa mga vloggers ni Digong Duterte, vloggers ni Ma'am Sara Duterte, at tayo ay bago pa ho sa YouTube natin at tayo ay makukonsider na rin na bagong vlogger ho sa YouTube, sa social media, mga kabalitan. Maraming salamat at medyo nauutal pa ho ako kasi kababalik ko lang ho mga kabalitan na magbabalita at magbibigay ng reaction sa video, reaction video at kung ano-ano pa kasi talagang enhance pa ho natin, no? Ini-enhance pa ho natin yung ating vocal cord at yung yung isipan, kung ano pa ba yung dapat gawin, yung i-discuss natin at yung mga sasabihin natin, mga kabalitaan. Alright, so enjoy lamang ho. Happy lang tayo. Support lang para sa tunay at totoong pagbabago na nasa kamay lamang ho ni VP Sara Duterte, mga kabalitaan. Eh bakit kayo pa ang gusto magtanong, hindi pa nga siya nakakapag-submit? Yun. Eh kung ang COA nga naghihintay pa ganun po yung proseso. Sabi niya, Ma'am Vice President, nag-i-issue po kami ng notice of disallowance po sa inyo. Yan. Sang-ayon po sa patakaran, ganito po ang ganito. Kaya hihintayin po namin ang inyong paliwanag. Adios mga kabalitaan. Maraming salamat mga Bisaya dyan. Dagang salamat. Mabuhay kitang tanan. God bless.